Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella at ito ang Kwentong Callroom, powered by the Pod Network. Hi, Besh! Hi, Besh! I missed you so much. Ang power mo sa suot mo. Can you stand Love it. up? Wow! Paano ba? Tumayo ka siya. Masyado naman. Hindi, kasi I want to be presentable for you. Pang-conference ka dyan. Ay! Speaking of, Oo. speaker ka recently. Ikaw ay Manila Doctors. listener ka naman. Listener. Oy, kung hindi nyo natatanong, ano yan? Na-invite siya bilang speaker sa isang conference sa Oo, mga docs. postgrad. Bongga! Ikaw din naman, nagmamoderate ka. Oo, kasi sabi ko nga, yung gusto kong ginagawa sa ganyan ay mga facilitate, ganyan. Oo. Mga in the interest of time, we will no longer entertain questions, ganyan. In the Oo. interest of time, ang dami ko pong sinabi. Feeling ko yun. Hindi, pero nag-moderate din tayo recently ng isang panel discussion. Oo. Tapos naging speaker din naman tayo as a tandem sa isang Ruma conference. Totoo yan. Para naging panel tayo. Nag-speak din tayo about bullying sa hospital. Tama yan. Oo. Tapos kasi ang funny, no? Pag in-invite tayo because of our podcast, parang hindi tayo sanay na, ikaw sa first part, Besh, ha? Ako sa second part, ganyan. Oo. Kailangan magkasama tayo. Oo. Dami nating anek na, Pwede bang ganito yung format? Oo, pwede bang dalawa kami? Prepare two Pwede mics? bang pahingin chairs? Oo, Ang diva ganyan. pala. Pahingin chairs. Pasensya Sana na yung may po. caution. Ay, wow, caution. Ikaw lang yun, Ay, Besh. joke. Hindi ako nag-request ng caution. Pero diba, nakakatuwa kasi as we mentioned in a previous episode, making conferences is an unexpected part of the doctor journey. Oo. Diba? Na parang sabi mo nga nung isang episode, hindi mo iniisip na mag-a-attend ng conference ang isang doktor. Yes. Akala mo clinic lang. Yes, and naggagawa ng PowerPoint, gumagawa Oo. ng slides, ganyan. Oo. So, for reference, please check out our previous episode, Putting the Power in At PowerPoint. meron din kaming episode on attending conferences as a participant. Yes. Oo. Pero dahil nga dyan, and because there are a lot of medical conferences, may nagtanong na listener, no? Na ang sabi niya, meron ba tayong mga conference memories, whether in as a presenter. Oo. Kasi nga, dahil as doctors, part of our activities ay preparing slide decks, Oo. preparing PowerPoint, ngayon Canva na, no? Oo. And then delivering it to an audience. Tsaka yung conferences, hindi lang naman yung mga postgrad, kahit yung mga Yes. conferences as residents. Yes. Diba? Kasama yun, no? And kahit yung mga case presentation as Oo, students, technically, diba? conference naman yun. Oo, na parang, case management, ganyan. Oo. Na ito yung mga pertinent details, Yes. ganyan. So, Yun ang pag-uusapan natin today. yan, oo. On how to be on the other side of the laptop. Yes, kung ikaw naman yung hindi nag-attend, pero ikaw yung nag-prepare ng slides, Yes. ikaw yung mag-represent, ikaw yung pinagtitinginan ng sobrang daming Yes. tao. Yan. But before that, We are Kwentong Callroom Podcast. we're best friends and doctors, and our goal is to demystify and humanize medicine. So if you've been a listener since when we started in 2022, thank you for being here. Thank you for sharing, liking, subscribing, commenting. We really appreciate it. We really appreciate your time, and yung iba nga, sinasama tayo sa kanilang mga gawaing bahay. Sa pagtatakbo. Yan. So kung tumatakbo ka ngayon, this is your sign. Na 5K pa, kaya mo yan. we believe in you. Ganyan. Kaya mo yan. Oo. But really, thank you so much. Kasi alam namin that time is an important currency right now. And kung binibigay mo yon para makinig sa amin, salamat. And sana Salamat. ma-enjoy mo to. Maganda na may exchange rate. Wow! O, ikaw. At kung kinlik mo to, feeling ko interested ka kung ano nga ba ang feeling kapag ikaw yung nagpe-present. Ay. Kasi nasa audience, kakain ka lang. True. Pwede kang maggawa ng ibang ginagawa mong bagay. Yeah. Magtatanong ka kasi interested ka. Kuha ka ng kape sa likod. Ay, mga kape, ganun lang. oh. Pero paano pag ikaw na? Yan. oo. Ikaw na yung magkiklik. Paano Magkiklik na? ng pointer. ng pointer at Yes. magsasalita. Ayan. So, paano natin to hatiin, Besh? So very systematic tayo dito as we should kapag nagpe-prepare. Okay. Wow! Wow! Oo. So pag-usapan mo Naparabang. natin before, during, and after. Ganun lang yung Ayan. hatian. Okay, So before a conference, during, at after. Okay, sige. Before muna, Besh. Memories, alam mo ako, pag nasabihan ako na magpe-present or something, Ano yung anong range ng time before the conference ka nasasabihan? siguro okay na yung 1 month
before. Okay. Fair. Oo, kasi minsan hindi ko rin naman siya masyadong iniisip kapag masyadong matagal. True. Actually, yung 1 month nga, parang nagsistart akong gumawa siguro ng PowerPoint or magawa ng outline. Ma-reveal. 2 weeks. 1 week lang yan. Pumili ng template, ganyan. 2 weeks. Hanggang doon lang. Oh. Ako din, kasi parang, nasabi ko nga in our previous episode, isa yun sa una kong ginagawa, mamili ng template. Not that it's like the core of the presentation, but it helps me get into the groove. Or parang sa isip mo, ay, may nagawa na ako. Oo, parang, okay, ito na yung parang first step, tapos fill in the blanks na lang, ganyan. Ako parang, pag masyadong matagal, kasi may conference tayong attendance soon na parang 2 months ago pa sinabi sa atin, pero October pa siya. Oo. Kasi may mga ganong high level ng preparation na fair naman talaga. Nakalimutan mo. Hindi, alam ko na. Inisip ko, hindi, moderator lang tayo dun eh. Oo nga, wala Okay, lang. akala ko, may PowerPoint ba yun? Hindi, wala. Kinabahan ako, tapos? Pero yun, in preparation nga, ako talagang yung just to get into the groove of things, yung format muna, ganyan. Bago ako gumawa ng outline. But the outline really is just the slide. Yung mga slide headers, ganyan. Yung section header, yan. Oo. Pero ngayon, mas na-appreciate ko na din yung importance of objectives. Ay, oo. Yun Diba? nga yung next ko, na parang nakafocus talaga ako sa objectives kasi dapat ma-achieve mo yun. Oo. Yun lang naman yung point kahit anong paraan. And kapag medyo nahabaan ka na sa slides mo, pwede mo siyang balikan na anong natutulong nito for the objectives. Oo. At saka pag nahabaan ako, actually gusto ko nga yung mga duration na hindi masyadong matagal. True. Kasi ibig sabihin, hindi rin dapat matagal yung PowerPoint ko, yung slides ko. And ang nagiging tendency pag mahaba, wala ng Q&A. Naglulungkot ako pag wala ng Q&A. Kasi parang yun nga yung maganda pag face-to-face eh. May Q&A ka, makakapag-interact ka with the audience. Tapos pag ganun, hindi sana pinakinggan ko na lang to, di ba? Oo. Tsaka yung isa ko pang memory, naalala ko lang, nandun pa ako sa face na, well, hindi naman pala. May mga times din kasi na parang tinatanong ko kung bakit ako at saka kung fit na fit ba ako. Kasi minsan kasi may mga inaalok na topic na parang hindi ako yung best. So may ganun mga tiyatanggihan ka na? Oo, ang sabihin ko sana ay nasa face ako na wala akong tinatanggihan. Pero alam ko rin naman yung limits ko. Kasi minsan kasi nakakahiya naman kung i-wing ko na lang, di ba? Tapos pagdating ng Q&A, nga. Parang hindi ka yung best person Oo, for kasi it. kaya ko i-wing yung objectives. Pero pag sa Q&A, doon nalalabas kasi kung tama ka ba talaga doon, di ba? Ano example ng mga tinanggihan mo na? So, sorry po. Ano nga ba This example? is public apology. Hindi ko na maalala yung specific, pero parang may na-offer sa akin na parang super specialized na sub-spec. Or parang meron pang isang na-offer na parang about environment. Hindi naman ako Gina interesting. Lopez. Wow. Gina Lopez. Hindi naman ako ganong level. So Gina parang Lopez ayoko naman. namang i-wing lang na I care for the earth. Pero not at the level na parang pwede ako mag-talk about it. Gusto ko yung bawi. Yes, I care for the earth. Oo, baka magalit si Mother Earth. Pero nagka-cram ka. Oo. Pero alam mo, tinatry ko na hindi. Kasi parang, yung ulterior motive ko, syempre, sana hindi naman sila manghinayang na na-invite ako. At sana ma-invite ako ulit in another capacity or parang pag may makakita sa akin sa audience, ay bet ko yan, invite natin sa ganyan. Oo nga. Kaya parang ayaw mo din naman na parang ikram. Pero minsan kasi sa dami kasi ng ginagawa, minsan nakakram mo nga siya. So ano yung mga worst cramming memories mo? Na parang paspasa na talaga. Nung after training, parang hindi naman ako ganun kakram. Yes! Pero, nung during residency training, siguro parang the night before, may pinapalitan ka pa. Wow, Sa ang aga slides. pa nung night before. Aga mo ba no? Ano ba sa'yo? Maaga pa yung Ano night ba sa'yo? before. So, well, ito, sa consultant natin is, hello, sir. Hello, sir. Just, hindi to magandang... At hello, ma'am. Sinong ma'am? Isa pa. O sige. Basta, hindi to magandang gayahin. But just so you're validated in knowing na nangyayari siya. So, yung isang consultant, yung worst daw niya ever ay, tinatawag na siya sa stage, may ine-edit pa siya. Diba? Sino makakapagsabing hindi up to date ang information na sinishare niya? Bagong-bago. A few seconds ago. Pero, si ma'am din naman, ganyan din. Nahuli ko, tinatawag na, nag-delete pa siya. Pero nung nag-present, parang 5 weeks siyang pinaghandaan. Kung si mom. Iba talaga yung confidence niya no? Pero alam mo, I could just imagine the stress nung
organizers na, di ba, hinihingi yung slides beforehand, ganyan. Alam mo, yan yung dahilan kaya ako napapahanda ng maaga. Hinihingi kasi nila. Tapos gusto kasi nila may backup, ganyan. Oo. May isa naman akong, sige, go. may isa naman akong friend na recently na-invite siya to a conference. Tapos ano kasi siya, pag nagpe-prepare siya ng slides, very locked in siya. Like, hindi siya nagpapadisturb sa ibang bagay. Kasi nga gusto niya maayos yung presentation. So, sobrang locked in niya. Medyo nagka-cram siya nun kasi marami siyang ginagawa. Tinatawagan na siya pala ng organizers kasi wala pa siya sa venue, wala pa yung slides niya. The day itself na? Oo, so parang mga 13 missed calls. Akala ko naman locked in parang few days before. Hindi, as in, on the day, parang 13 missed calls na siya, di niya napansin, ganyan. Tapos parang nag-sorry na lang na dun sa organizer. Oh. Yeah. It was funny, pero Okay. I could imagine. Nakaka-stress yun, Nakaka-stress siya for her and for the organizers din. Pero she delivered so well. Oo, hindi yung isang tanong ay, pag binigyan ka ng option, gusto mo ba laptop mo or yung sa kanila Gusto ko na? laptop ko, para Talaga? na-edit ko pa. Actually, yun talaga yung dahilan, no? At saka sumasabog kasi yung text. Pag hindi compatible yung phone. Oo. Lalo na in the age of Canva, kasi Oo. Canva na yung ginagamit ngayon. So, kailangan din may internet, di ba? Oo. Ako yung worst cramming memory ko. Ganyan na ganyan ako na as in, nagka-cram pa ako on the day and siguro an hour before. So, isang lagi namin ginagawa sa subspecialty ko ay may mga weekly conference. Big deal yun. Tapos, parang, siguro ang conference 8. Tapos siguro mga 7 o'clock. May part kasi doon about kidney, ganyan. Basta kidney complications, ganyan. Mini-message ko pa yung friend ko, Nefrofellow, babe, ano yung pwedeng, ano ang complication? ng reference. Yeah. Hindi, binigyan naman niya ako ng reference. Pero okay. nakakatawa lang na sa sobrang, shit, 1 hour na lang, ganyan. Tapos, meron pa. Yung jowa ko, hello po sa jowa ko. May time na, so ano siya, mga images yung kailangan. So, kailangan ng images ng ganyan, patient. Pinuntahan, on the day of the conference, pinuntahan pa niya sa bahay ng pasyente para kunin yung images. Kasi di pa. Like radiologic images? Yes. Ilalagay kasi sa PowerPoint. Ang taray ng pinuntahan sa bahay, Oo, ganun ako desperado. Privacy shaking. Okay. Pero alam mo, ang hirap kasi sa cramming, kapag nade-deliver mo ng maayos, it perpetuates the cycle. Parang, ay, kaya naman pala. Edi wag na natin agahan, di ba? Pero, alam mo, parang, pero nakataas ang cortisol ang cramming. In a perfect world, I would prefer na hindi ako nag-cram, na napaghandaan ko. And of course, pag yung mga the day before, a few hours before, dyan napapasok yung, sana ginawa ko to na mas maaga. Ganyan regrets, sana, no? Oo. Pero nga kasi, pag nagawa mo. Pag na-deliver mo, kasi ang masama pa, kinongratulate ka pa, ang galing mo daw. Wala na. Positive feedback. Wow! Pero sana, ano naman, ang na-learn ko naman ay better to be prepared kung may oras ka naman ngayon. Pero, ano siya, just to validate na minsan ang dami nangyayari sa buhay. Minsan talaga mapapakram ka. Yung mga lagi nangyayari sa akin dati, mga audit, MR, mortality reviews nung residency tayo. Kasi, pwedeng four presentations at a time. Kailangan mo i-prepare. Nun. Yeah. Tapos, iba-ibang details yon ganyan. So, sabi ko nga, iayon mo din yung preparation mo sa level ng paghahanda na kailangan. Like, how important the event is, the conference is, or how, kasi kunwari, lang siya, update sa ward, ganyan, parang ilang beds yung occupied this year, o kaya mga update meeting ng mga group work, ganyan, na parang, wala nang format yun, ganyan. Hindi ako maghanap ng icons. Wala na, Google Slides lang yun, yung plain lang, ganyan. Kasi, tama yan, magandang tip yun, no? Oo, kasi we only have so many hours in a day. At saka yung energy mo. Yung effort, diba? Level of effort. Parang hindi naman deserve all the time. But at times when you really need to perform, ayan. During naman, Besh. During? Ay, hindi, sorry. Medyo Perry, tumawad pa siya, no? Hindi, yung suot, paano mo pinaghandaan bilang ikaw ay power dresser? Ako, depende sa theme. Okay, wow. Ano ba motive ng conference? Blue ba kayo dyan? Hindi, kasi alam mo, sa mga hosts, na-learn ko to sa aking mga fina-follow na hosts, na kunwari, ang theme ng event ay flowers. Hindi, blue and white, kasi yun yung brand colors. Pagka ganun yung colors mo. Tama. Depende sa scheme. Yeah, o kaya kapag ang theme ay sporty, kasi let's say it's a sport event, magsa-sports ka. Pero in the context of conferences... Paano pag DM foot? Huwag naman ganun. Ay, sorry.
Actually, pag conferences in general, gusto ko lang na very presentable Okay. ako. Kung walang theme in particular yung event, kasi pag may theme, let's say, may color scheme, ganyan, I try to abide by that. No? Or, Pero bihira naman yung mga post ka nagsasabing, ay, ang color scheme po natin ay naman. blue, di ba? Ako na lang yun. Ikaw na lang ganyan. yun. O Okay. kaya, minsan, may na-invite ako recently for a speaking engagement. Tapos tinanong ko, ano po yung attire? Tapos, Anong sabi sa'yo? sabi sa akin ay, no need, you can wear anything naman that you're comfortable with, but our colors for the event. Chinelas. Pero ito yung colors daw nila. O, tapos, pag walang ganon, I go So, sorry, with... so binagayan mo yung colors nila? Hindi pa nangyayari. yung Hindi pa event. Pero nangyayari. yes, Invited yes, ka pala. oo. Okay. Tapos, yung pag ano naman, pag wala naman silang ganun, which is most of the time, ang pinagbabasihan ko, ayun yung pinakabago kong damit na babagay dito. Para magamit ko. Kasi, a lot of my clothes for conferences, hindi naman sila yung tipong everyday lalabas eh. Yung mga blazer, di naman yan araw-araw lalabas eh. So, yun yung mga kinoconsider ko. And then, I usually go with neutral tones, but I also like a splash of color. Yes, a splash of color. I like a splash Very of art color. attack ka dun. Pero pag kunwari yung blouse ko, medyo na siya, bright. The rest ay neutral tones na, ganyan. O kaya, pumipili lang ako ng isang eye-catching part. Kasi, lagi yung nako-compliment sa suot mo eh. Na parang, you. speaker ka ba? Ay, hindi. Participant. Well, I always try to, ayoko na nakakaagaw siya from the presentation. But I always try to look presentable. Kasi ano ko din yon, if I look good, I also feel good. Na Tama parang, naman. Parang Very pang-confident Watson siya. ka dun. Di ba yun yung team ng ano? Yun yung tagline ng Watson, di ba? Talaga? Look good, feel good. Yun yung, Really? Hindi ka palagi sa Watson. Sorry. Ayun. Yeah. Oo. Tapos, ano din, may mga ano, kunwari, naalala ko isa kong particular blouse for conferences. Ay, bigay yun ng friend natin. Tapos sabi ko talaga, okay, in honor of her, susuotin ko to. Parang namatay na si friend natin. Kasi in honor of her. Oh, tapos, Susuotin ko to on that day for her. Ganyan. Ikaw, alam ko may ano ka, may yung brown shoes mo, may special events lang oo, yan. pero kasi ang Oo. mas concern ko talaga ay kung magsusuit ba ako or yung parang ordinary jacket lang. Kasi nagkataon, kagaya nung last na conference na pinuntahan ko, yung dalawa kong kasama, nag-suit. So, para tuloy akong basahan. Ay, ano ba suot mo nun? Ano lang, Jacket lang. blazer lang na something. Ay, alam mo yung suit na matching talaga sila. May Oo, gano'n naman ako. oo. Pero inisip ko kasi, baka overkill naman. Pero may maganda kang blue suit Yun na nga terno. yung inisip Maganda kong yun. isuot, pero baka overkill for a 20-minute Para ka magpa-prom. speaking. Di ba? Ano mo, nilalait mo na nga ngayon. Maganda kasi, maganda. Oo nga, pero yun nga, yun yung palagi kong dilemma kung magsusuit ba ako or parang ano lang, long sleeve. Buti nga hindi lang long sleeve, buti nagkaroon ako ng something. Kasi kung long sleeve lang, baka sabihin, ako yung ano. Ano bang rule mo? Underdress or overdress? Before the event, natatakot ako mag-overdress. Talaga? Pero pag nandun ako sa event, sana nag-overdress ako. May ganun eh. Ako lagi akong overdress. Parang, kasi, bakit nga Pero ba? tama, overdress nga kayo dapat. Ako lang, gusto ko lang na maganda, yun lang naman talaga. Gusto ko lang maganda ako Oo nga, tingnan. no. Oo. So magandang tip yun. So next time, sige. Wow! Pero, alam mo, in general naman, wala namang, like, di ka naman papalabasin or papaalisin kapag, Hindi, pero sa gaya ng sinabi mo, confidence boost kasi siya. yes, it is. Lalo na it kapag is. halimbawa, hindi lang ikaw yung speaker sa segment na yun. Pag kasi ikaw lang naman yan, pag nakikita mo yung sarili mo in comparison sa mga moderator, sa speaker number 1 or number 2, parang mahihiya ka tuloy na, ay, oo. Kasi hindi pa ako nakapag-ahit noon. Ay, okay ka naman nun. Hindi. Ay, talaga. Hindi mo gusto yung no-ahit face mo. Hindi naman, depende. May certain tubo, yun talaga yung topic. May certain parang pag face, ay, okay to. Pero pag, parang siya ganun lang siya. Bell curve siya. Bell curve. Sa yun, hindi ka masyado nag-accessories, no? Hindi. Yun naman isa ko yung pinag-iisipan kung gaano ako mag-accessorize. Oo. Kasi kailangan bagay siya sa suot ko, tapos kailangan hindi rin siya sobrang outstanding or parang agaw pansin. Ay, isa kong naisip. Kahit Zoom yung meeting, like nung pandemic ganyan, minimake sure ko na maayos yung pangtaas ko. Kasi may mga blouse ako na, yes, maganda siya, pero pag Zoom meeting siya, mukha lang siyang, Ordinary damit. oo, kasi nga, ito lang naman yung nakikita. So, parang pinipili ko So, din. dapat yung may mga paganon. may ribbon. May ribbon. Ribbon. Okay. Ganyan. So, ewan ko lang kung, iyan ba, consideration mo din yung pag kunwari Zoom yung meeting. Ako basta may kwelyo lang. Ayan. Yun lang yung ano. Kaya hindi yung t-shirt. Never ako nagsando sa Zoom. Kahit anong meeting yun na ako-conscious ako pag Uy, sando. meron isa.
Pero ano Pero lang yun? Group meeting. friends lang yun. Yes, group Pero meeting yung lang. with the others, so, basta may kwelyo. Oh my God, meron tayong Collared record recently. Hindi tayo nagkwelyo nun. Tapos parang nawala lang sa isip natin. Kasi gusto lang natin matapos na. I'm sorry po. Ay, oo nga. Oo. Ay, hindi ko na naisip. Oo, Ako nga, din, no? hindi ko rin naisip. Pero okay lang naman. Oo, Hindi hindi naman naman- informal lang naman yun. Yes, yes. Pero yun, basta may kwelyo. Tapos necktie, parang hindi rin ako masyado ng necktie kahit gaano ka-formal. I mean, ano nga ba? Pero parang hindi Parang mo pag aesthetic. Oo. Oh, hindi, okay. Actually, ang dami kong necktie sa bahay. May face nun talaga ng kolekta ko, so makikita mo yung bahay ko. Wow. Oh, wow. Ang dami talaga necktie na parang parang, medal sila. ano parang, giraffe ka ba? Ang haba ba ng leg mo? Ba't ang dami mong necktie? I never see them. Ang dami talaga. Oh my Tsaka God. ano tawag doon? Ano tawag doon? Ribbon? Hindi, ano tawag doon? Bow tie, ribbon. Bow tie, ribbon. ribbon. Sabi mo sa ribbon bow tie. Ang dami kong ganun. Wait, as in yung detalye or yung the clip lang? Mixed. Wow. Grabe yung pagkasabi ko, mixed. Mixed. Oo. Yung brown shoes, ginagamit ko yun kapag mga ganyang event. Oo nga. Kasi nakakatangkad ng konti, tapos parang feeling ko, pak. Alam mo yung tunog? Wow. Yun pa din ba? Yung magkasama tayong Oo, yun binili? pa rin, Oo. oo. Kasi, Rain or shine, wow. literally. Ano na nga siya, alam mo yung maganda sa shoes mo, nagbabago siya with time. Alam mo yun, nagbabago itsura niya habang tumatagal. Di mo ba napapansin? Akala ko parang sumasama na siya, nagbabago na siya. Ano? Nag-age siya. Kasi leather, Leather diba? kasi siya, oo. So parang, alam mong, well-worn, well-used, ganyan. Oo. Ang ganda kaya, ang ganda nung Oo. dating. Actually, maganda nga yung shoes na yun. A good Oh, investment. yeah. Thank you, Hush Puppies. Baka Wow, naman. oo nga. Kailan ka bibili ulit? Wow. Sama ako. Wow, sige. O, sige, during pa. Ano pa ba? Ikaw yung di ba? Ay, pointer ka kasi, di ba? Wala oo, kasi ako. nag-invest ako sa pointer. Oo. Logitech, baka naman. Ang ganda ng pointer ninyo. Ako ay hihiram lang sa'yo. Oo, as in yung pointer ko, yung parang pag kinlik mo, pwede mag-magnify. Pwede Ay, niyang ma-zoom. bongga. Pwede, yung pointer ka na yun, wow, my pointer has. Basta ang ganda talaga ng pointer na yun. Ganda, oo nga. Tapos ano siya, dahil nga recognize niya yung device ko, hindi na kailangan ng mga Bluetooth, hindi kailangan ng parang USB. As in, Diretso lang. kilala niya, like, her own mother. Oh, knows you so Oo. well. So yun, so investment ko yun. Binili ko siya nung pandemic kasi inisip ko, babalik naman siguro sa face-to-face. May time na pinag-isipan, tinanong mo ko noon kung bibili ka ba. Oo. Tapos kasi ang ano ko ay yes. Medyo mahal kasi siya. Oo. Tapos parang 5 digits yun, di ba? Oo. Oo. Talagang riniveal Tama ba? ko. Oo, Oo, parang ata. 5 digits. Kasi pinag-isipan mo yan, naalala ko. Oo. Tapos parang medyo nasad ka nga nung wala nang mga Oo. conference. Tapos inisip ko na babalik naman At saka sa siguro. yung parang, yung pointer niya nga yun, parang pwede kang pwede kang mag-perform na para bang perform? magte-TED Talk ka. Ah. Ganun siya. Ganun ang level niya. Alam mo, gusto mo ba mag-TED Talk one day? Wow. Ako gusto ko. Depende sa topic. Siyempre dapat yung knowledgeable tayo. Oo naman, pero gusto ko mag-TED Oo, Talk maganda one nga day. yun. Oo. Pa-shout out po. Wow, Oo. pag TED Talk, sabay din tayo. Bakit sabay? Gusto ko ng moment. Wow! Sige, magkasunod na lang tayo. Oh, sige. Okay. Anong tawag nito? Pointer, tapos ano pa ba? Yung nagta-timer ka talaga, as in tina-timer yung sarili mo during the talk. Kasi pwede mong i-rehearse before eh. Alam mo, both of those are very good points na mag-rehearse ka before, i-time Oo. mo na sarili mo before, mag-time ka rin during. Both ay ideally lang sa akin. Nagka-cram ka nga ng PowerPoint, Oo. makakapag-rehearse ka pa ba? yung rehearse talaga medyo nahihirapan ako doon. No? Oo. Pero what I try to incorporate when preparing ay yung notes talaga. I love kaya So, naka-presenter mode ka kung kaya. yes, kung kaya. Sometimes kasi yung sa Canva medyo nakakapag-presenter ka ba sa Canva? Baka di lang ako Hindi. marunong. Pero merong presenter mode yun eh. Alam ko rin. Tapos, Pero yung sharing kasi sa screen, yun nga. So, sometimes I convert to PowerPoint para lang magka-notes. Oo. Kasi, I love notes kasi dun ko nalalagay, minsan, kapag talaga nakaprepare ako, nandun yung script. As in, andun kaya yung... ko yan gawin sa Zoom, di ba? Oo, Pag Zoom oo, kasi oo. kayang-kaya yan. Oo. Pero, andun, as in, ultimong kailan ako mag-click. Parang, good morning, click. I am Ella, click. Ganyan. Hindi ka Oo. nag-cram dyan kasi Oo, nagawa hindi ka ako- ng script eh. Or hanggang dun lang yung script. Ganyan. Hanggang good morning lang. Pero kung wala yon, yung mga next slides kasi, nalalagyan ko ng either yung mismong sasabihin or at least yung outline ng sasabihin. Like, what was my point in the first Oo. place? And sometimes when I need to refer something, because I'm not really the type to put everything sa slides, Oo. gusto ko parang may... Tama naman. Oo, kasi nga ayoko namang reading Oo, lesson visual lang aid to. lang siya, Yes. okay. So, sometimes dun ko nilalagay. Kaya dun ko na-appreciate. So, yun yung fino-focus ko. Diba sa presenter view, may time naman siya. Oo. Admittedly, parang nawawala siya sa paningin ko. Mas kapag nakaka-focus ganyan. ako dun sa nagbabantay sa harap. Yes, Yung parang yes. nagtataas siya. Naku-conscious talaga ako dun sa ganun. Hi,
Hi, I'm Joelle. I talk for a living and I'm an overthinker. Life keeps going and the questions keep coming. But I hope you find comfort in the fact na hindi ka mag-isa. Ang dami nating overthinker, no? Sa ups and downs, twists and turns ng buhay, paano kung ituloy lang natin ang paghanap ng kasagutan? Ready? Tara! This is Joelle's Podcast. Paano kung? Powered by the Pod Network. Tsaka di ba may mga conference na yung slides, na I appreciate parang may teleprompter, parang kita mo sa baba yung slides mo. Oo. Pag medyo high-tech. Yeah, so nakikita mo sa baba, minsan pa parang doon nakalagay how many minutes pa, ganyan. May mga ganong Minsan may separate social. talagang timer sa baba. Kasi nagka-countdown siya sa harap mo. Yung nadidistract ako, like once, nung conference namin a few months back na nag-present ako ng research, parang, ang liwanag. So parang, Hindi mo makita yung audience. oo, tapos alam mo yung gusto mo mag-eye contact sa someone, wala kang makita. Tapos, parang nabablind ka na din. Hindi mo na rin alam kung ilang minutes ka na. Alam mo, kapag nandun ka na, if one thing goes wrong, na naaligaga ka na. Kasi, kunwari, na hindi mo na nakikita or like, hindi mo na makita yung script mo or for some reason, hindi ka maka-presenter view. Parang, I mean, matatapos mo siya, pero parang Pero hindi rattled na. ka. Yes. Parang, naalala ko, nautal-utal na ako nun eh. Ganyan. Oo. Ako talaga, pag during talaga, yung sign na parang nadederail na ako. Naiiba-iba yung pronunciation ko. Paano? Basta parang nagiging lumalabas na yung I love your Filipino accent. Ganun siya. Oo. So parang, naalala ko nga dun sa isang class namin, pag ganun, dapat talaga, mas mabagal ka magsalita. Yes. Kasi yung perception mo, mabagal ka, pero mabilis ka sa audience. So dapat bagalan mo pa. Alam mo, yung ganyan, na-learn ko dito sa wow, thank you sa call room. Kasi, dati, ako talaga yung type na mas mabilis kasi yung thoughts kaysa magsalita ka, diba? Yes. Ang tendency ay bumibilis ka din magsalita. Yes. Pero I learned na sometimes it's easier for you, parang ganyan. It's easier for you to slow down and let your speech catch up with your brain. Yes. Kaya parang feeling mo lang ang bagal mo, pero mas may sense ka kasi kapag may pauses in between. I realize a really long pause na napapansin ng audience. Matagal talaga siya. Like, kunwari, naglalag yung screen mo. Matagal yon bago mapansin ng audience. Kasi nga, in all likelihood, lalo na kung conference yan, hindi naman 100% invested. Nakapokus sa'yo, no? Hindi naman yan. Unless talagang inaabangan nila or Na friend ka magkamali nila. Na magkamali ka. Or friend ka nila na gusto talaga nilang most of the time kung casual audience lang siya, hindi naman siya yung tipong ini-nitpick every little bit of what you say, di ba? So yun, isa yun sa natutunan ko nga na it's much better to slow down, and I guess parang let yourself adjust kasi nga hindi mo naman control lahat ng variables eh. So parang mas kaya mo mag-adjust kapag mas mabagal ka. At saka ako, pag halimbawa, nakikipag-engage ako sa audience sa start pa lang, para mas naglo-loosen up ka. So may mga Mentimeter, ganyan, slide. Alam mo, gusto kong i-incorporate talaga yan, yung participation. Lalo na kapag una, mas buhay yung audience. Pangalawa, pang-fill siya ng time. Yeah. Tsaka, pag ayaw mo na masyadong mahabang mga slides, pag Mentimeter ka lang, 3 minutes na yun ang oras mo. tsaka alam mo, I realized, di ko alam kung katamaran ko lang din kasi dahil nga hindi ako sanay na may script. Pansin ko, pag mas conversational ako sa pag-deliver, like yun nga, may pag-uusap with the audience, yung hindi ako nakaasa word for word sa script ko. Mas maluwag yung pag-deliver. Naalala mo, kahit dito sa podcast, pag meron tayong script, mas nahihirapan ako pag may script kasi na-awkward akong tumingin sa papel, pero at the same time, hindi ko naman maalala word per word yung mga sasabihin. So, medyo mas hirap nga talaga ako pag may script, diba? Mas magaling ka sa akin doon, sa mga script. Pero alam mo, sa mga talk, ayoko na rin mag-script kasi paano kung mawala yung presentation mode? Eh di nga tayo. So parang ako, Nagka-practice ka pa? Nagpa-practice ako basahin yung mga nasa slide. Slides, oo. Kasi minsan pag first time ko siya mabasa, malilito yung dila ko kung paano siya sabihin. So kailangan gusto ko muna merong muscle memory. Yeah, Wow, muscle memory. oo. Parang may ganun muna na kailangan at least once mabasa ko siya para at least medyo naalala ko na. Ako, yung ginagawa ko, dapat gets ko yung kwento in my head. Dapat, kahit anong mangyari, alam ko kung saan ako papunta dito. Isa pa din dyan ako sa nahihirapan ako na
hindi ko, minsan kasi parang ako naman yung gumawa ng slides, Yes, pero parang yes. hindi ko matransition smoothly na parang anong connect ng slide 2 sa slide 3. Actually, yun lang naman yung kailangan ko maalala. Oo, Kasi kaya ka nga may visual aid kasi dapat kapag nakita mo yung bullet or phrase na to, alam mo na yung kwento. Pero yung transition, doon ako parang ang stiff kasi minsan. yung nagiging problem ko pa dyan minsan, parang, may naisip na akong slide na yun na yung ini-intro ko na yung audience sa next slide. Pero hindi pa pala yun. Hindi pa pala. Parang, ito pa pala. Naalala ko, nagawa ko yan nung pinitch kita for a pitch a friend event. Parang iba na yung iniisip kong slide. Tapos, ito pala muna. May isa pa tayong ganyan nung nag-talk tayo about pop culture. Pero nakakatawa lang yon. Oh my God! That was ano ba? Honest mistake na naging comedy na lang. Kukwento ba natin? Wag na. O pwede naman. Ano nga sige. yun? Hindi. Parang yung next slide kasi, yung dinidescribe ko ay parang mga obscene, Ano kasi siya, explicit na. pop culture references na may medical component. Oo. So may mga nakita kasi tayong mga scenes na pa-present natin na medyo R18 ganyan. Oo. Na ano naman yung yung audience naman ay adults na. Yes. Pero prime lang natin. Oo. Tapos nag-intro ka na. Oo, ganyan. So, ano ngayon lumabas sa next slide? Salamat, Doc. Salamat. Na parang, R18 na ba siya? Parang iba na ba yung pinapasalamatan ni Doc? Oo. That was so funny. Pero Oo. wala, naka-add Ako, siya sa nagulat humor. din ako. Naka-add siya sa humor ng Oo, buong oo, event oo, na oo. yun. That was fun. And gusto ko kasi ganun. I feel the best presentations kasi are less stiff, Oo. are more conversational, and more, I mean, syempre some events will be more formal than others. Pero yung mga may audience participation, yung mga may engagement, yung mas loose. Isa pa to, hindi siya conference technically, pero nung nag-host tayo ng Quiz B, Yes. masaya din yun, no? Oo, masaya nga yun. Kasi parang babasahin mo lang yung tanong. Oo, tas Habang nag-wait, mag-adlib-adlib ka lang. Oo. Natutuwa akong mag-adlib pag ikaw kasama ko. Kasi hindi ako, alam ko kasing magsasaluhan tayo. May dynamic na kasi. Oo, Meron baka kasi ng- parang pag nag-adlib ka sa iba, ay, parang hindi niya gets. Oo, tsaka parang tayo kasi, and I really appreciate you for that, may understanding na tayo na, okay, kailangan na natin mag-adlib kasi naglalag na Oo, dito, nagka-technical ganyan. difficulties na sila, Oo. nagbibilang pa ng scores. Oo, naalala mo yung kanila ako mag-pray. Ay, oo. Tinry ko nga stall pero divine intervention talaga nung nag-pray ka. Pinag-pray ako ni Lord, ganyan. Oo. And gets na natin yon. And kunwari nga, kahit may assign parts tayo, kapag medyo hirap na yung isa, alam na natin na, okay, ako na dito, ganyan. Oo. And I think, that comes with, years of friendship. 4 years Wow. Oo. Yung podcast, Yan. Oo naman. Ayun. So, ano pa bang memories mo pag... Yung mga glitches pag solo ka lang, anong ginagawa mo dun? Pag parang hindi naglo-load, ganyan. Well, may audience participation. Kapag, usually kasi sa intro, kung sa intro siya na mangyari, Oo. ibibigay ko ng intro. Habang Para, susunod habol na lang yung slides. yes. Tapos, at least alam ko na yun na yung content. Pwede na skip para hindi sayang yung time. Oo. And then, kung sa gitna siya mangyari, well, that's more unfortunate. Pero, usually, and hopefully may tech team na tutulong sa'yo. Oo. Pero kung hindi, ano ba? Hindi pa nangyari. Hindi pa naman nangyayari. Okay. Yung kasi nag-crash at kinilangan ko mag-deliver without slides. Because Oo. honestly, I don't think I can deliver as well kung wala yung. Kasi nga in Oo, my head, no. inimagine ko siya with slides. So, Oo. hindi ko alam paano siya gawin. Oo. Nagka-transitions ka pa? As in, Nag-glitters. animations. With sounds. Boom. Di ba nung kabataan tayo, talagang Tuwang-tuwa tayo pabonggahan, dun, no? di ba? Na parang, ay, yung galing, merong boom, explosion, may chimes. Oo. Wow. Ay, hindi na. Ako ano na lang. Natutuwa ako dun sa mga transitions. Hindi yung animation, yung transition. Ang ganda kasi nung morph na Yes, parang, yung yes. parang smoothly siya favorite yun ng jowa ko, yung more. yung mga letter T, T pa rin naman siya mamaya, pero sa ibang Oo, words na siya. yan. Ganyan. Ganda nun. Saka gusto ko yung may meaning. Like, kunwari, Oo. let's say, itong line na to will lead to this line. So, kailangan hiwalay silang mag-present. Oo. Ganyan. Gusto ko Oo. yun. Oo. Gusto ko may point yung, kasi kung pwede naman i-present na lang sila isa-isa, edi okay na yun, di ba? Oo. Yun. Meron pa ba Tapos, during? Ano ka pa? during, glitches. Well, usually naman, hindi nagtatanong in between. Hindi ko alam kung, let's say, kunwari lang, may nangyari in the audience. Like, Oo. kaya mo ba siya i-deadma? Or Ano may nangyari? kunwari, may nag-iingay, ganyan. Shh, quiet. Respeto Boys at naman, the back. respeto naman, guys. Hindi. Alam mo kasi pag pag kung anong nangyari sa audience, hindi ko na namamanage. Parang hindi ko na yung problema. Yeah, feeling ko naman, kapag talagang kailangan mo mag-stop, let's say,
may kaguluhan talaga at kailangan mong tumigil. Ano may kaguluhan na yan? Lindol? Ganun. Siguro naman titigil na ako pag lumilindol na. Uy, wag tayong mag-joke. Ay, sorry. Feeling ko naman feeling ko may magsasabi sa akin. Pero yun nga, Ah. dahil nga medyo, locked in. Siguro, kung sobrang well-seasoned ka na ganyan, mamamanage mo yung audience. Pero parang, I think, at least for me, parang hindi ko pa kayang i-manage yung sarili ko. Tapos may makikipag, pa ako sa audience na, hindi na kayo nakikinig, guys. Ay, ako din ako kasi adult learners naman na usually yung Oo. audience natin. So, kung di sila nakikinig, nagdadaldalan sila, di na ako na-offend. Parang, ganun lang talaga. Oo. I mean, choice nilang gumanyan. Okay Agree. lang. Oo. Oo. So, sige, after na. Sige. After. Congratulations. Ano yung mga ending slide mo? Alam mo, kasi dapat talaga, ang ending slide ko palagi ay yung title slide. Ayan, yan din yung natutunan ko from a friend of ours. So, magaling din mag-PowerPoint. Hindi ako magte-thank you. Ay, bakit? Hindi. Alam mo, medyo yun, parang week ending daw yung, nagagawa ko pa rin siya, pero admittedly, week ending yung thank you. Ano dapat? Wala, end with your last statement. So, ano yung last statement mo? Syempre, depende naman sa, depende sa Pero topic. paano mo i-transition sa audience na, guys, tapos na, ganyan. Wala. Ganun lang. That's the end of my presentation. Ayoko kasi Ay, sinasabi hindi nun rin, week yan, week yan. Wow, sorry. Sasabi ka namin nung prof ko sa comms, week yung mga ganyan. So parang, end with your statement. Okay, so Kung ano man na lang. yun. Dapat, I think that means, kailangan meron kang concluding statement. Syempre. Oo, tama nun. Kasi hindi lahat nagaganyan. Yung iba kasi, parang ito yung last bullet Yun point ang in their closure. outline. Thank you na. Tapos wala na. Parang, I think what helps kasi kapag mayroon kang summary slide or at least a summary, parang may point ka na parang in conclusion, ganyan-ganyan, or more data has to be gathered for us to draw ganyan-ganyan. Dapat may ganun ka. Kasi I've seen presentations nga na wala nang ganun. As in, bye-bye. Yung iba binabalik sa objectives, mga ganun, pwedeng or title ganyan. slide. Something to signify na, okay guys, tapos na, ganyan. Oo. Okay, so no thank you. Oo daw. No thank you. Oo daw. No. Yung hindi ka na sure, ganyan. Oo, walang thank you, walang good morning, or gusto that ko ends yung- my presentation. Gusto ko yung ang end yung title slide. Kasi, Oo. sorry, medyo optics lang to. Parang kapag Q&A na, tapos picture na, kita pa din yung slide pwede. mo, yung title. Or yung mga iba, nakalagay yung mga contact References, details. yan. Hindi, contact details. Okay. Kung saan ka ma-reach, social media, yung mga ganun. Di ba nauso yun mga dati? Yeah, oo. Oo. References nilalagay mo pa. Ako kasi usually, nasa footnote siya. Okay. So, hindi Oo. wala ka ng slide for references. Kung may footnote na wala. Okay, Oo. okay. Ano That pa ba? makes sense. Oo. Siyempre, pag patapos na, parang siyempre, sobrang practical. Kunin mo yung laptop mo, baka makalimutan mo. True. Yung certificate mo. Ay, Yeah. yung certificate, di ba? Bibigay ng certificate. Yes. Kanyang picture. Tapos, sa mga Q&A, ano yung mga naalala mong awkward moments or... Ang alam mo sa Q&A, gusto ko minsan, mauna na akong sumagot. Kasi baka talaga? maubos yung sagot. Pag panel paano kayo. ikaw lang? Ako, syempre ako lang ba sasagot, di ba? Ano ba? Pag Q&A, very beauty. Very beauty pageant siya. Na kung ano yung unang mong maisip Akala ko- at shortest answer. Kasi pag nagtuloy-tuloy ka pa, halata nang umiikot-ikot ka lang. So parang short but sweet. Natatop na lang naisip ko dun sa beauty answer. I thank you for that wonderful question. Ganyan. May ganun din namang iba. Oo. Alam mo, isa din yan sa kailangan ko i-develop. Kasi pag Q&A, may tendency nga ako na naguguluhan ako sa tanong. So, parang ginugulo mo na rin sila. Oo, naguguluhan din ako sa... Naguluhan ako, maguguluhan din kayo. Gets ko na ngayon yung nagtatanong, what was the first question? What was the... Yung kina-clarify nila. Kasi nga, minsan, mahirap mag-gets kapag maraming parts yung question. Na, Oo. ano nga yung tanong? And maganda yung tip mo na, kung ano man yung tanong nila, think of the one-liner answer to it. And then just expound as necessary. Kasi doon ako na-awkward. Kasi minsan, magsasabi ako, tapos babalik siya sa isa pang sentence na nasabi ko na. Tapos oh my God, nasabi ko na yun. Oh my, no, there's no turning back. Hindi, Ganyan. pero okay lang yun. Pero yun nga, parang, kung ano nga yung, parang make one core message or core answer, tas carry na. Oo. nga, ayan. Hindi mo na ako masasagot lahat eh. True. Yun lang naman. Well, in the context of training, of course, the questions for, let's say, mga audit or mga mortality review, a lot of them, of the discussion comes during the Q&A. And minsan yung Q&A happens in between, happens after. So, minsan dun talaga yung mapapalabas ka ng mga nabasa mo, o kaya Tapos, mga hide slide, ganyan. Oo, speaking of audit, Oh. naalala ko noon, parang okay yung moderator ko noon, na colleague ko na ngayon. As in, may mga planted questions talaga. Oo. Kasi important yun na parang,
yun nga, pag-audit, tsaka yung moderator, hindi kayo dapat magkaaway. Dapat True, hindi ka true. ginigisa ng sarili mong moderator. Kasi it will reflect na parang hindi pa kayo naghanda. True. Ano yan collaborative dapat. I Oo. learned that now in mga conferences na dapat, may usapan kayo Yes. na ito yung ifa-focus, ganyan-ganyan. Ikaw ba, may mga bagay na, like kunwari, alam mong hindi mo na sinasama sa slide, pero baka tanungin, tapos parang sadya mo siyang hindi sinama para masabi mo siya during Q&A. May ganun ka ba? Nagets mo ba yung Hindi, tanong ko? hindi. Parang naka-prepare lang siya. Ang adjacent to that, ang nangyayari sa akin, halimbawa, an hour before the presentation, doon ako nagtatry mag-isip ng mga possible questions. Na tinatry ko i-anticipate para naman hindi ako sobrang hindi prepared. At saka, naniniwala ako na kung pinaghandaan ko talaga tong lecture na to, sa pagbabasa ko ng mga article, ganyan, baka naman may mapaghugutan ako ng sagot sa mga tanong nila. Yun, yung mga ganun na parang, sige, kaya ko naman. At saka parang, iniisip ko, well, una sa lahat, you can admit na hindi mo alam. Oo naman. Ang sagot, no? Pangalawa, sa audience na yon, isipin mo, if not ikaw yung pinaka-expert, kasi ikaw yung naghanda. Diba? So parang i-wing mo na yun or parang show the confidence na, okay, alam mo to, yung topic na to. Alam mo, dyan ko nagagamit, this is another topic and maganda mapag-usapan. Pero sa Q&A ko, maayos na nagagamit yung AI. Kasi sometimes, bibigay ko outline ko, tapos sabihin ko, anong pwedeng itanong sa akin? Ang ganda niyan. Oo. Kasi ano yung mga pwedeng itanong sa akin, ano yung mga blind spots that the audience might be interested in, ganyan. Tas Hindi ko siya ilalagay sa slides. Oo. Pero paghahandaan ko, parang kasama siya sa, naalala ko may presentation ako na, notepad entry lang yon na nilagay ko yung mga question at mga sagot ko. Nangyari nga. Natanong nga. Hindi ko maalala, research yun. Hindi ko maalala kung ano nangyari. Ganda. Pero oo. Ganda Pero nun. going into that, your thoughts on AI. Kasi ang dami ko nang nakikita. I am, Wow. ano naman, I am for AI use. Okay. Pero, With reservations. okay, how so? For reservation. Ano? Hindi. For four? Hindi. Table for two? Ako, for me, mas maganda kasi siya na ginagamit mo, meron ka ng sarili, parang meron kang starting input. Okay. Parang for example, for outline generation, meron akong sariling outline, then I will ask AI, how can you further refine given these objectives? Parang sa akin, meron ka ng initial na bibigay sa kanya. Wag naman yung parang Pagawa mo lang. pagawa mo yung outline o kaya pagawa mo yung slides Yeah. all together. Kasi parang learning process kasi yung paggawa ng slides. Yun nga, dahil nga ako yung gumawa ng slides, medyo alam mas mo. may confidence ako na okay, pag tinanong ko about this, kapag mayroon akong sinabi about this, alam ko siya. Kaysa yung parang pinagawa ko sa tapos parang re-reviewin ko yung slides, tapos parang i-wing ko lang na base sa content, i-deliver ko. Pag-generate ng mga flowchart images, for me, okay lang siya basta ikaw yung magbibigay ng input. Like, ginawa ko na yung pag-generate ng flowchart. Kasi minsan kasi, feeling ko ito rin naman yung magiging gawa ko. Medyo matagal lang. Siyempre, ikaw yung magta-type ng text, maglalagay ng arrows. So, yun. Outline, paggawa ng mga diagram na palagay mo wala sa internet. Tapos lastly, i-disclose mo Yes, talaga that's very important. kung ano talaga Oo. yung ginamit mo, ano yung pinaggamitan mo. At kung paano mo ginamit. Oo. Kasi, hindi kasi enough na I was assisted by AI in creating Naku, the yung slides. assisted na yun ha. Oo, kasi assisted could mean many things. Ganyan. Oo. So, dapat as in, I used AI for outline, Oo. to generate tables, Oo. to create whatever, ganyan. Oo. Or however you use it, sasabihin mo siya. Kasi important kasi na alam mo. And bukod dun sa disclosure, kailangan mong maging responsible dun na yung information ay chinek mo Oo. at verify mo at you take responsibility for whatever comes out sa May slides. ano naman standard parang na AI disclosure statement na parang ano yung saan mo siya ginamit, ano yung ginamit mo, tapos you remain accountable. Ang mahirap lang naman talaga ay pag may mga AI-generated content na hindi na-check, tapos sometimes hindi pa accurate. Kasi nga, Oo. mahirap na madali siyang, because it looks very professional, it's very easy na dumaan lang siya sa mata mo, tapos hindi mo siya ma-realize ay, oo nga, no, mali yun. Diba? Pero sa akin pag nakakita ko ng mga AI-generated na mga images, tapos alam ko nga may mali-mali, mas less na yung value niya sa akin. Oo, tsaka parang hindi na ako masyadong nakikinig, ganyan. Kasi Oo. parang, alam mo yon, ano yung sinasabi lagi ng doctors? Kapag may, ng lawyers, pag may isang mali, parang na
nako-compromise yung accuracy ng the rest of the presentation. Oo, na parang kung may isang mali, parang posibleng may mali din sa iba. Pero yun, it's a new thing and hindi tayo ganun kasanay using it. Kasi ako, honestly, ang default ko pa din ay gumawa ng slides na lang. No? And then, yun nga, yung AI more for, ang default kong iniisip pag gumagamit ako ng AI ay, ano yung perspectives na namimiss ko dito. Na hindi ko naisip. Kasi, ano lang ako, pwedeng... To be fair, ang galing kasi naiisip mo talaga lahat, no? kasi AI. nga... And, all the knowledge available in the internet. Yeah, so, yun na lang yung pero alam mo, dahil nga sa nangyayari, mas gusto kong ako yung gumawa. Kasi mas may confidence ako sa nagawa ko. Kasi feeling ko mas mawawala ako pag hindi ako. Alam mo yun, it's like, kunwari pinagawa ko sa slides ko for a presentation. Mas hindi ko alam paano siya i-present. It's yung process talaga Para siyang note-taking. May process to it. Agree. Yun. Meron ka pa bang memory na nahalungkat dyan? Mas mga tips na yung nangyari sa atin. Oo nga. Okay lang. Kasi parang... Baby pa naman kami sa mga post-grad speaking engagement. Pero we're very thankful kasi we realize now that, alam mo yun, para mapili ka to present something, to talk about something, that's a big deal kasi you could get anyone. Nakaka-imposter pa rin naman. Ako ba totoo, talaga? Totoo. Actually, parang, oh my God, makikinig ka ba sa akin? I mean, kaya nga sabi ko, mag-host lang ako, for the comedy lang ata kayo eh. Naalala ko nga di ba yung quiz bee, once lang yung nangyari. Kasi hindi naman tayo quizzer. So parang hindi naman na naulit yun. So, pero nag-enjoy din ako nun. Kasi nga, feeling ko, quiz bee should not just be for quizzers, di ba? It should be for... winners. Ano daw? Labo. Sana na-enjoy nyo to. Oo nga. Sa memories and sa tips. I mean, it's been, pinakinggan ko kasi ulit yung Power to the PowerPoint. Nag-prepare siya. Hindi, parang na-realize ko, ang dami ng update. Like, wala namang AI dati. Di pa naman tayo nagpa-postgrad presentations dati. So, I guess there really are new perspectives to talk about. I hope may nakuha kayo doon. If you like this episode, please follow Kwentong Callroom Podcast on Spotify and YouTube. We drop new episodes every Monday, 5 p.m. Baka oo naman ako. You can also follow us on social media for more chika and updates. We're Kwentong Callroom Podcast on Facebook and YouTube, at Callroom Podcast on Instagram, Threads, X, and TikTok. At kung gusto mo makichika with us, open pa rin ang kwento mo sa Callroom. It's our Google form where you can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede namin sagutin in one of our future episodes here on Kwentong Callroom Podcast. To submit, just find the link in our social media pages. And if you want to reach us via email, Logitech, ano mo bilang yan? Hush Puppies. Hush Puppies, oo nga. Diba? You can reach us at Kwentong Callroom. Talaga Uniqlo yan. Ganda. Uniqlo ba to? You can reach us at Kwentong Callroom @gmail.com. kwentongcallroom@gmail.com. Baka mapunta sa spam. Ganda rin ang mga CT scan. Diba? So, ayun, to more conferences to attend and hopefully to speak, moderate, panel, discuss. Yeah. With that, I'm Ella. And I'm JB. And this has been Kwentong Callroom. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.